Magandang umaga po sa bawat isa. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Isaiah 12:4-5. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Manalangin po tayo. Aming Diyos, Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami po'y nagsama-sama dito upang magpuri at mag-alay ng aming pagsamba sa iyo. Panginoon, ikaw po ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa iyong kabutihan at katapatan na patuloy po naming nararanasan sa bawat araw po ng aming mga buhay. Lord, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo upang humingi ng iyong kapatawaran. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at sa mga sandaling kami po ay lumilihis sa iyong kalooban. Lord, linisin mo po kami, linisin mo po ang aming puso at isipan upang kami po ay maging karapat-dapat po sa iyong harapan. Lord, inilalapit din po namin at dinadalangin ang aming buong pagsamba sa umagang ito. Kayo po nawa ang kumilos sa amin at Lord, pagpalain mo po ang aming praise and worship team sa kanilang pangunguna, sa aming pag-aawitan. Gayon din po, inilalapit din po namin ang iyong lingkod na maghahatid ng mensahe. Lord, nawa po Lord, ang mensaheng ito ay tumatak sa aming mga puso at magbunga po ng pagsunod sa iyong kalooban. Lord, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasakop at nagtitiwala sa iyong pagkilos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, awitan po muna natin ating Panginoon. Awitin natin itong awiting pagkakamustahan kay sarap ng feeling. Tayo po'y umawit. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit, magpuri sa kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Ang sarap ng feeling, di ba pagsama-sama laging pinupuri siya. Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama. Ayan, sige po, tayo'y umikot. Kamayan, batiin po natin ating mga kapatiran. Sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit, magpuri sa kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak namin ika'y makita. Ang sarap ng feeling, di ba pagsama-sama laging pinupuri siya. Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama. Kay sarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawit, sabay na sumasamba. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama. Kay sarap ng feeling, di ba pag tayo sama-sama. Kay
Sa lahat ng piling, di ba pag tayo sama-sama? Amen. Patuloy po natin sama-samang sambahin at purihin ang Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen po. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Kanino po? Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, purihin po natin siya, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya may kagaling. Kanino po? Yahweh, Yahweh, at sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago.
pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 wala kang katulad, lalala kang katulad. Amen. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Amen! Ikaw at ikaw pa rin ang pupurihin, Panginoon. Pupurihin ka namin sa iyong kabutihan, iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ika'y mananatiling tapat at hindi ka nagbabago katulad na aming mga inawit. Kaya purihin ka sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. And habang inaawit po namin itong mga awitin na to, nawa maalala po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. No, let's take this time to remember all the things that God has done for us, all the things that He has given us. Pero more than any of those, alalahanin natin yung character ng ating Panginoon. And may that lead us to worship Him. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang
pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan paawitin po natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papulit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Minsan maawitin natin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ay ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon,
Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay at iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Let's declare. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Diyos. Kay mabuti, Panginoon, kaya pinupuri, sinasampakan namin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Yes, Lord, ika'y mabuti. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Sige, sabihin po natin sa Panginoon, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man,
ating Panginoon at siya ay mabuti. Kaya pwede po bang palakpakan natin siya? Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Purihin po ang Panginoon at magandang umaga po muli sa ating lahat. Loading. Pakibati po yung inyong katabi ng isang magandang umaga. Parang mga pagod na pagod po tayo Parang kami lang po ang pagod kasi lumipas yung nakaraang linggo na abala po tayo sa ating pong naging gawain ng Sunday School, ang ating pong Vacation Bible School. Muli ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat po ng naging kabahagi po ng ating pong iglesia. Siyempre, unang-una sa mga teachers natin, yung mga volunteers, lahat po ng mga nakasama all throughout doon sa buong ministry, sa ating pong mga nanay na nagluto ng masarap na merienda at panangalian ng mga teachers. Siyempre, sa ating pong mga donors and sponsors, walang lulutuin kung walang mga nagbigay. Salamat po sa inyo na talagang laging generous, lalo sa gawain po ng Panginoon. Pwede bang palapakan muli natin ang Panginoon sa kanyang biyaya? Talagang nandoon po yung pagkilos ng Diyos sa ating pong iglesia at nakikita po ito sa buhay ng lahat po ng ating mga tagapaglingkod na ginagamit niya para po sa mga ministeryo na ginagawa po dito sa loob ng church. Okay, so ngayong umaga po ay ating bibigyan ng pagkakataon na ipagdiwang ang natatanging araw para sa ating mga ina. Yan. So ngayon pong araw na ito, dahil araw ng mga nanay, hindi po muna kayo maglalaba, hindi muna kayo magluluto, at kayo muna ay magpapahinga, magbo-beauty rest para ma-celebrate yung inyong mga araw. Hayaan nyo na magutom yung mga anak. Pwede ba yun? Parang hindi papayag yung mga nanay, hindi sanay na hindi kumikilos at hindi gumagalaw sa tahanan. Kung meron mang number one siguro talaga na palaging paroot parito, na gumagawa sa bahay ay yung ating mga nanay. Kaya kailangan binibigyan natin ng pagkakataon para ipakilala o sabi nga kilalanin yung kanilang pagpapagal para po sa sambahayan o sa pamilya. So ngayong umaga, bakit ba nararapat yung paggalang sa ating mga ina? Sa panahon ngayon na nagbabago yung generation, nagbibigay ng mga changes, yung maraming mga influence sa ating paligid, nagkakaroon na rin ng kaibahan yung pakikitungo ng mga anak sa mga magulang, especially sa mga nanay. Ang tingin ng iba sa mga nanay ngayon ay mga labandera, mga kusinera, at mga tagabantay ng bahay. Tama ba? Amen daw. May pumiyok, amen. Yan. So minsan, nandun tayo sa ganoong point ng buhay. Di ba? Dumarating sa punto na nakakalimutan natin na isa sa pinaka mahirap na tungkulin o responsibilidad at kalalagayan yung pagiging isang ina. Lalo kung maraming mga anak. I can't imagine kung ikaw ay merong 9 na anak na inaasikaso araw-araw. Ako lang po, yung 2 anak ko parang 10 na Kapag yung pagod mo sa maghapon, minsan sa pag-aasikaso sa eskwela, sa lahat ng bagay, minsan pag magkakasabay pa, mahirap na po na i-manage. How much more yung merong pang mas maraming mga anak. Di ba? Napakahirap noon. Napakahirap ng katungkulan at kalalagayan ng mga ina. Kaya marapat lang na dahil doon, mabigyan natin ng sabi nga, karampatang pagbibigay respeto at paggalang yung ating mga minamahal na mga nanay. Saan ba nagmula ang pagdiriwang ng araw ng mga ina? Siguro, tingnan natin yung ilan sa mga tawag dyan, mahalagang mga punto at trivia kung
saan nga ba nanggaling at nagmula at bakit meron tayong pagdiriwang ng araw ng mga ina? Sabi po dyan, ang araw ng mga ina ay isang espesyal na okasyon na pinagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng mundo upang parangalan ang mga ina at ang kanilang mga sakripisyo at pagmamahal. Bagamat sabi, ang selebrasyon ay may iba't ibang anyo at petsa sa bawat bansa, ang pinagmula ng araw ng mga ina ay may malalim na kasaysayan. At sabi po ng kasaysayan, ayon po sa natala, ito po ay nag-uugnay sa mga aktivistang kababaihan, yung mga aktivistang kababaihan, sa kanilang layunin para sa kapakanan ng pamilya at ng lipunan. So yun daw po yung history kung saan nanggaling yung pagdiriwang o yung araw ng mga ina. So ano ba yung pinagmula ng araw ng mga ina? Ang modernong araw ng mga ina ay unang pinagdiriwang noong May 10, 1908 sa Grafton, West Virginia sa pamamagitan ng isang serbisyong memorial na pinangunahan ni Anna Jarvis bilang pag-alala sa kanyang yumaong ina na si Anne Reeves Jarvis. Si Anne po, ayon sa kasaysayan, ay isang aktivistang kababaihan na nagtatag ng mga grupong tumutok sa kalusugan at pagkakaisa ng komunidad. Ang layunin ni Anna Jarvis ay magtatag ng isang araw na magpaparangal sa mga ina at sa kanilang mga sakripisyo. So, yun yung purpose niya. No, kaya noong 1914, ayon po sa kasaysayan din, ang Pangulo ng Estados Unidos na si Woodrow Wilson ay nagproklama ng ikalawang linggo ng Mayo bilang opisyal na araw ng mga ina sa bansang Amerika. No, so, sila yung nag-start na ginagawa ng second Sunday ng May, ang celebration ng Mother's Day. So, katulad po ngayon, no, second Sunday. Sa Pilipinas po, no, sa ating bansa, dahil na, yan, wala pala dyan. Dahil tayo ay mga, siyempre, kasama sa mundo na sabi nga, nagpapahalaga sa mga nanay, ang araw ng inay pinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Hulyo. Sa atin po, originally, fourth Sunday ng July. At noong 1921, pinatupad daw po yung Circular number 33 na nagtakda ng unang Lunes ng December bilang araw ng mga ina, bilang tugon sa panawagan ng Ilocos Norte Federation of Women's Club. No? Nung sa atin po, sa bansa natin, ginawa siya, tinakda siya, ayon sa Circular number 33, na gawing unang Lunes ng Disyembre o December. No? At noong 1937, no, dahil history ito, ang proklamasyon bilang 213 ay nagtakda ng parehong araw bilang araw ng mga magulang. So instead na araw lang ng mga ina, yung December, first Monday ng December, ginawang araw ng mga magulang para bigyang pugay yung parehong ama at yung ina. No, so, yun yung naging part ng history. Noong 1980, ang proclamation bilang 59 ay nagtakda ng unang linggo ng Disyembre bilang araw ng mga ama at ang unang Lunes ng Disyembre bilang araw ng mga ina. No, so, ibig sabihin, hiniwalay nila yung Sunday, first Sunday ng December sa mga tatay, yung first Monday ng December sa mga nanay. No? Pero lumipas ang ilang mga taon, 8 years, 1988, ang araw ng mga ina ay nilipat sa ikalawang linggo ng Mayo. Sinabay na po sa international celebration ng Mother's Day. Kaya doon po nag-start, 1988, yung araw ng mga ina sa ating bansa. Yan. So, meron na kayong konting kaalaman. So, okay. Ang pagpapahalaga sa araw ng mga ina. Ang araw po ng mga ina ay isang pagkakataon upang ipakita yung ating pasasalamat at yung ating pagmamahal sa ating pong mga ina. Bagamat yung selebrasyon ay may iba't ibang anyo at petsa,
Sa kada bansa, ang layunin nito ay pareho. Ano yun? Ang parangalan, ang mga ina, at ang kanilang mga sakripisyo at pagmamahal sa kanilang pamilya. O, yun po yung main purpose. No? Mga kabataan, mga anak, lalo na. No? Ang layunin natin, why we are celebrating the Mother's Day, ay ating parangalan o give honor sa ating mga nanay sa kanilang mga sacrifices at pagmamahal sa ating pamilya. No? So, ano yun? Hindi yun masusukat. Yung pagmamahal ng mga ina, yung sakripisyo pa lang napakahirap na. Diba? Yung dalhin tayo sa kanilang sinapupunan, napakalaking tiyaga na yun at sakripisyo. Diba? Yung mga malalakian tiyan, makaka-relate kayo sa mga nabubuntis. Diba? Ang hirap po huminga pag malakian tiyan. No, lalo ngayon, medyo mahirap. Yung aakit ka sa hagdanan, bababa ka, nakakahingal. How much more yung mga nanay na yung kanilang sinapupunan ay nandoon yung bata, yung kanilang anak. Diba? Hindi natin alam yung pakiramdam nila na napakahirap. No? So, ganoon yung sakripisyo. Hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa Pilipinas, ang araw ng mga ina ay isang mahalagang okasyon na nagbubuklod sa mga pamilya at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak. So uniquely and traditionally, bakit natin ginagawa ito? Dahil gusto nating buklorin yung pamilya. Dahil gusto nating lagi pang patuloy na magkaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga magulang na ina at sa kanilang mga anak. Kasi pag wala ng ganito, mas malaki yung pagkakataon o porsyento na hindi na tayo magkaroon ng attachment sa ating mga nanay. Ano po? Napakahalaga po ng ganitong mga okasyon. I think it is the same with the Father's Day. No? Yung ating attachment sa ating mga tatay ay na-enhance through this celebration. So, kung tayo ay pupunta sa Biblia, meron tayo makikitang ilang mga piling mga babae o representasyon ng ina, mga prominenteng ina sa Biblia. No? Sino nga ba o sino-sino nga ba yung ilan sa mga prominenteng ina sa Biblia? Sabi nga po, maraming mga ina sa Biblia na naging mga halimbawa ng pananampalataya, ng lakas at pagmamahal sa kanilang pamilya. At isa-isayin natin yung ilan lang hindi po lahat, sa mga prominenteng ina na matatagpuan sa Biblia. Una, si Eva. Yan. May kanta yan ngayon, di ba? Hindi. Eva lang. Walang kanta yun. Si Eva. Okay. Sa Genesis chapter 3, verse 20, ang sabi po dyan, at tinawag ni Adan ang pangalan ng kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang ina ng lahat ng buhay. No? Siya ang ina ng lahat ng buhay. Ayon doon sa Genesis chapter 3 verse 20. Siyempre, siya yung unang-unang babae na sumibol sa mundo. Diba? Kaya sa kanya nanggaling o nagmula ang lahat ng mga tao. So si Eva, ang unang babae at ina ng buong sangkatauhan. Dahil sa kanya, pinanganak ang mga unang tao. Sina Cain, si Abel, at si Seth. No? Sila yung mga pangunahing mga characters sa Biblia. Although si Eva, no, siya ay nagkasala sa hardin ng Eden, siya ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, parte siya ng malaking plano ng Diyos o bahagi siya ng mahalagang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Although, ang na-highlight lagi yung pagkakasala o yung pagkakamali na nagawa ng unang tao, katulad ni Eva at ni Adan. No? Pero si Eva ang isa sa prominenteng ina sa Biblia. Yan. So si Eva. Kaya yung ibang mga anak o yung ibang mga nanay, pinangalan nila yung kanilang mga anak sa pangalan ni Eva. Yan. Diba? Meron ba tayong Eva dito? Ang pangalan? Eva. No? Dati may member ng church, Eva ang pangalan. Yung si Ate Eva magaling. No, hindi siya tumataba, payat pa rin siya hanggang ngayon. Si Ate Eva magaling. Yan. Sino pa ba? Yung mga, ang pangalan ay Evangeline. No?
Si Nanay Benny, Evangeline ang pangalan. No? Yung pangalang iyon ay mula sa pangalan ni Eva. Ayan. Pangalawa, si Sarah. Ayan. Si Sarah, sa Genesis chapter 21, verse 1 and 2. Sabi po doon, dumating nga ang Panginoon sa kanyang pangako kay Sarah at ginawa ng Panginoon sa kanya ang ayon sa sinabi niya. No, ano ba yung pangako ng Panginoon kay Sarah? Diba? Yung siya ay magiging ina. No? Sa inaakala niya na hindi totoo mangyayari. Diba? Halos pagtawanan niya ang Panginoon sa sinasabi na iyon sa kanya. Pero sabi ng kasaysayan, si Sarah, asawa ni Abraham, ay isang babae na tumanggap ng pangako mula sa Diyos ng isang anak kahit na siya ay may edad na, matanda na. Diba? So kahit na nandun na yung kanyang edad, hindi naging imposible kay Sarah, no? Sa naisin ng Panginoon na siya ay maging ina o magkaroon ng anak. Pinanganak niya si Isaac na naging ama ng maraming bansa at siya rin ang isa sa mga halimbawa ng pananampalataya at ng pagtitiwala sa Diyos. Diba? Ang ganda nung buhay ni Sarah dahil sa kanyang naging naging parte sa isang plano ng Panginoon para sa kanyang anak din na si Isaac. Na nung una talagang nandun yung kanyang pag-aalinlangan, pero nakita natin tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay Sarah. So si Sarah ang isa sa prominenteng ina sa Biblia. Siyempre yung katunog ng kanyang pangalan ay si Hannah. Yan, si Hannah o si Ana. Ana sa ibang version sa Tagalog, no? Ana sa Biyaga. Joke lang. Yan si Ate Ana sa harapan. Yan. So 1 Samuel 1:20, at nangyari nga na pagkalipas ng ilang taon o ng ilang panahon, si Hannah ay nagdalang tao at ipinanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang pangalan niya na Samuel, na ibig sabihin, hiniling ko siya sa Panginoon. Noong unang time, o unang panahon, meaningful na mga names. Di ba? Talagang ina-ascribe nila yung lahat ng pangalan sa anumang mensahe na kanilang naranasan o iniisip sa kanilang buhay. No, dito po, sa katauhan ni Ana o ni Hannah, no, ang sabi niya, si Samuel o yung pangalang Samuel, ang ibig sabihin nun, hiniling ko siya sa Panginoon. Diba? Ngayon ang mga pangalan, ano na yan bawa galing yan sa Ghost Fighter, diba? Yung mga ganun. O kaya galing sa mga Korean novela, yung mga favorite nating artista, yung mga ganun. Diba? Ako yung pangalan ko galing sa basketball player, pero hindi ako nagbabasketball. Si Larry Bird, yun daw yung sabi ng nanay ko. Nung time na pinagbubuntis niya ako, nanonood siya ng basketball, yun yung kanyang gustong pangalan. So, iba yung pamantayan o iba yung pamantayan noon nung mga tao sa unang panahon sa Biblia. No, kada pangalan ay merong ibig sabihin. At itong si Hannah, alam natin yung kanyang experience, di ba? Siya yung isa sa pagkakataon na napagkamalampang lasing dahil sa kanyang marubdob na panalangin para magkaroon ng anak. No? Pero tinupad ng Panginoon yung kanyang naisin at panalangin. Si Hannah, isang babae na labis na ninais magkaroon ng anak. Ngunit siya ay walang anak sa mahabang panahon. Pinanalangin siya ng taos-pusong panalangin at tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Siya ang ina ni Samuel, ang propetang naglingkod sa Diyos at naging mahalagang leader ng Israel. So imagine, di ba? Mula sa isang babae na hindi magkaanak during that time, na sa kanyang pagiging may edad, nagkaanak siya, at yung kanyang naging anak ay naging propeta at naglingkod sa Diyos at naging mahalagang leader ng bansang Israel. No? Very proud
na ina marahil itong si Ana o si Hana sa kanyang anak na si Samuel. Yan. Si Elizabeth. Yan. So it's Elizabeth. Sa Luke 1, 41 to 44, at nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol ay sumayaw sa kanyang tiyan. At si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo. Yan. So, si Elizabeth po ang pinsan ni Maria, ang isang matuwid at debotadong babae, devoted na woman. Siya ay ina ni Juan Bautista, ang propetang maghahanda ng daan para kay Jesus. No? So, siya ay isang halimbawa ng pananampalataya. No? She is an example of faith, a woman of faith. No? At ang kanyang kwento ay nagpapakita ng pagtanggap sa plano ng Diyos sa kabila ng mga hamon sa buhay. No? So, siguro yung kanilang lahi, no, maging si Mary na kanyang pinsan, ay ganoon talaga. No, they are receptive doon sa plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi tinanggap niya yung plano ng Diyos sa buhay niya kahit maraming mga challenges. No, si Mary ganoon din di ba? Mahirap din yung challenge sa buhay niya kasi nung time na yun siya ay nakatakdang ikasal kay Joseph. Pero tinanggap niya yung mabuting plano ng Panginoon sa kanyang buhay. So, si Elizabeth po yun. Sa panghuli ay si Louis at si Eunice. Kilala niyo po siguro silang dalawa. Sa 2 Timothy 1:5, nalalaman ko na nasa iyo ang tapat na pananampalataya na nanahan una sa iyong lola na si Louis at sa iyong ina na si Eunice. At ako'y natitiyak na nasa iyo rin. So si Louis po at si Eunice ay ang mga inang nagpasimuno ng pananampalataya kanino? Kay Timothy. No, sila yung mga tawag dito, mga mother of faith ni Timothy. Isang batang disipulo naman ni Pablo. No, dito sa church marami mga mother of faith. Nung panahon namin, sina Ninang Ina, no, sina Ate Lori, sina Ate Christy, sina Ate Bebot, Ate Winnie, sila yung mga naging naging mga tawag dyan, mga Louis and Eunice, no, yung mga naninermon, no, yung mga tawag dyan, yung mga basta lahat. Pero papakainin ka naman ng masarap pagkatapos. No, yun naman, babawi naman. No, so, talagang naging mga nanay sa mga anak. No, parang si Louis at si Eunice kay Timothy. Yung kanilang halimbawa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapalaki ng mga anak na may takot sa Diyos. Yun yung maganda kay Louis at kay Eunice. No, yun namang kanilang parang parenthood, no? Pinalaki nila yung kanilang anak na may takot sa Diyos at pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po noon. Kung meron mang isang bagay na hihingi ng Diyos sa buhay ng mga nanay, bukod sa kailangang matutunang magluto, no, at mamalansya, maglaba, ay yung palakihin yung mga anak sa pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba mga nanay? Yan. So yung mga magiging nanay, pakinggan niyo mabuti yun. No? So ang pagiging nanay po ay napakahirap. No? Hindi lang yan yung mga gawaing bahay na meron tayo, kundi kasama yung kabuuan ng buhay espiritual at buong pagkatao ng ating mga anak. Ngayon, ang tanong, no, ano yung sinasabi ng ating paksantalata tungkol sa ating mga ina? Kung bubuksan natin yung Kawikaan chapter 1 verse 8 to 9. Yan, kung may mga Bible kayo, pwede nyo buksan. Kung meron kayong mga Bible apps, pwede nyo rin buksan. No, huwag nyo munang buksan yung Facebook. Okay, Kawikaan chapter 1 verse 8 and 9. Sabi diyan, makinig ka, anak ko, sa turo ng iyong ama, at huwag mong talikuran ang turo ng iyong ina, sapagkat sila'y isang masayang korona sa iyong ulo at mga alahas sa iyong leeg. Ulitin ko po ulit Makinig ka, anak ko, sa turo ng iyong ama, at huwag mong talikuran ang turo ng iyong ina, sapagkat sila'y isang masayang korona
sa iyong ulo at mga alahas sa iyong leeg. Ito pong talatang ito, yung ating paksang talata, ay nagpapakita ng kahalagahan ng turo ng mga magulang, lalo na po ng mga nanay, ng mga ina, no, sa paghubog sa buhay ng mga anak. Kasi majority sa atin, no, traditionally, kahit sa Pilipinas, talagang yung mga nanay ang teacher ng mga anak. Bakit? Kasi si tatay nagtatrabaho sa labas. Diba? Yun yung kultura natin eh. Kaya si nanay nasa bahay, nag-aasikaso, nagagawa sa bahay, siya ring teacher ng kanyang mga anak. No? So teacher nanay, yung panahon na ayon dun sa ating tradisyon. Ngayon na lang po nag-iiba. Kasi tawag dyan, maging yung mga nanay ay nag-work na din. At minsan baligtad na, no? Houseband na. Yung lalaki na ang nagiging taga-kilo sa bahay. Taga-laba, yung tigasin. Yan. Sino ba yun? May tigasin ba dito? Tiga-laba, tiga-saing, no? Tiga-luto. Pero mas masarap daw magluto ang mga lalaki sa babae. Payag ba kayo doon? Mas masarap daw magluto ang lalaki sa babae. So, nag-iiba yun, nag-i-evolve, pero culturally o traditionally, ang nanay o ang ina ay siyang guro ng mga anak. No? Sila yung nagtuturo at humuhubog sa buhay ng mga anak. Ang paggalang sa ating ina ay isang mahalagang utos na itinuro sa atin o tinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. O, tingnan niyo po ha, mga anak, lalo, no, mga kabataan, ang paggalang sa ating ina ay isang mahalagang utos na itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So ito yung utos ng Diyos. Utos ng Panginoon na ating igalang ang ating mga minamahal na ina. No, naalala ko po yung ilang mga parang napapalabas sa internet, di ba, na halos kawalan ng respeto na sa mga nanay. Di ba? Yung ibang, lalo yung ibang kultura, talagang iba yung kanilang pakikitungo sa mga nanay, na para bang mas mababa yung uri ng pagiging ina sa pagiging anak. No? Na parang iba na yung tingin ng mga anak sa mga nanay o sa mga magulang. No? Yun yung nakakatakot dumating sa punto ng mga ina na makalimutan ng mga anak na sila ang kanilang ina. So, ano yung nais sabihin sa atin ng Panginoon ngayong umaga? No, nais ko pong ibahagi sa atin ngayong umaga yung ilan sa mga dahilan kung bakit nararapat ang paggalang sa ating mga ina. No, narito po yung ilang dahilan kung bakit dapat nagalangin yung ating mga ina. Ayan, ito pa lang po tayo. Magsisimula pa lang po tayo. Joke lang po. Okay, number 1. Ito ay pagsunod sa utos ng Diyos. Ito ay pagsunod sa utos ng Diyos. Sa Exodus chapter 20 verse 12, sinama ng Diyos ang paggalang sa ating ama at ina bilang bahagi ng 10 commandments, ng 10 utos. Sabi po diyan, igalang mo, o sabay-sabay po tayo, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan. So, yun po ay kasama sa 10 utos. No? Yung paggalang sa ama at ina ay kasama sa 10 utos. Ang utos na ito ay inuulit naman sa bagong tipan. Sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, kung bubuksan niyo po yung inyong mga Biblia, no, na ang kaibahan may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Pagpapala at mahabang buhay sa mundo. So, ibig sabihin, sa binahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Ephesians 6, 1 to 3, yung utos na iyon ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 12, ay may kalakip ng pangako. Ang pangakong iyon ay pagpapala ng mahabang buhay dito sa lupa. So, ibig sabihin, the more na ating ginagalang, no, sinusunod yung ating mga magulang, ama man yan o ina,
no? Ahaba yung ating buhay. So hindi lang po yung pagkain ng pansit ang pangpahaba ng buhay, mga kapatid. No? Unang-una, biblical, no, na yung ating paggalang sa ating mga ina at ama ay may kalakip na pangako. At ang pangako, pagpapala ng mahabang buhay sa lupa. No? Hindi po napapalitan ng ina. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, hindi napapalitan ng ina. Yung nanay natin, isa lang yan. Hindi ka na makakahanap ng katulad ng nanay mo. Amen? No? Kaya dapat mahalin natin, kung buhay pa yung nanay natin, mahalin natin yung ating mga nanay. No, talagang ibigay natin yung nararapat. Kung kaya mo na gawin yung ginagawa sa iyo ng nanay mo noon, gawin mo na ngayon na ikaw yung malakas, ikaw yung may kakayahan. No? Kung dati, inuuwian ka ng pasalubong pag galing palengke si nanay, o ikaw naman na mag-uwi ng pasalubong ngayon. Di ba? Kung dati, ikaw yung binibilan ng damit, ikaw naman yung bumili ng damit sa nanay mo. No? Kung dati, ikaw yung inaalagaan pag may sakit, ikaw naman ang mag-alaga sa nanay mo na may sakit. Hindi ka aarkila ng tagapag-alaga para sa nanay mo na may sakit. No? Gawin natin yung magagawa natin habang tayo ay may lakas. No? Dahil ito ay pagsunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, ito ay pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ito po ay pagpapakita ng paggalang sa ating Diyos. Ang paggalang sa ating mga magulang ay isang paraan ng pagpapakita ng ating paggalang at pagsunod din sa Diyos. Ayon sa Ephesians 6:1. Ano pong sabi diyan? Sabay-sabay nga po tayo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Yan. So, pinakita, sinabi sa Biblia, sa Efeso 6:1, na kailangan nating sundin yung ating mga magulang. Bakit? Sapagkat ito yung nararapat. Kapag ating sinusunod yung ating mga magulang, iginagalang natin yung ating mga magulang. At hindi lang natin ginagalang yung ating mga magulang, ito din nagpapakita ng ating paggalang sa ating Diyos. No? Yung ating pong relasyon sa ating mga magulang ay sumasalamin sa ating relasyon sa Diyos. It is a reflection of our relationship with God. No? Sa pamamagitan ng paggalang sa kanila, pinapakita natin yung ating paggalang sa Diyos na nagtakda ng kaayusang ganito. So, hindi po pwede na tayo ay maka-Diyos or religious in some way na hindi naman tayo nagbibigay respect at nagpapahalaga sa ating mga ina. Hindi po pwede yun. Kailangan magkasama siya. No? Mahalaga sa atin ang ating mga ina, at the same time, katulad ng pagpapahalaga natin sa ating relasyon sa ating Panginoon. So ito ay pagpapakita hindi lang ng paggalang sa ating mga magulang, kundi paggalang din sa Diyos. Pangatlo, ito ay pagpapakita at pagpaparamdam ng pagpapasalamat at pagmamahal. Kailan nyo ba huling sinabi yung salitang ma o nay o mami? Salamat ha, salamat sa mahabang panahon ng pag-aasikaso at pag-aalaga sa amin. No, ako naman, o kami naman, no, tigil ka muna, o tigil ka na, kami na. No, kailan nyo huling sinabi yung salitang I love you, o mahal na mahal kita, nanay, o mami, o mama. No, wag na nating hintayin na nasa loob na ng salamin yung ating mga ina bago pa natin sabihin habang lumuluha yung katagang I love you. Amen? Amen po ba mga anak? No? So wag niyo na po nating antayin yung panahon na yun. O, habang malakas tayo, habang yung nanay natin hindi pa bingi, no? Habang nakikita pa tayo ng ating mga magulang, ng ating mga ina, habang meron pa tayong kakayahan, iparamdam na natin yung ating pagmamahal, iparamdam na natin yung ating pagpapasalamat sa kanila. Kasi hindi na po nila mararamdaman yan pag wala na sila.
No, hindi na ho kayang iparamdam. Kahit na mag-iiyak tayo, no, na nandyan yung ating nanay na nasa loob ng kabaong, hindi na po niya mararamdaman yon. Kaya ngayon pa lang, habang malakas pa yung ating mga nanay, gawin na po natin yon. Gawin na nating magpasalamat, gawin na nating iparamdam yung ating pagmamahal. Bakit? Sila po, no, sabi nga, ang ating mga ina ay may malaking bahagi sa ating buhay. Mula sa ating pagsilang hanggang sa ating paglaki. Sila yung nag-aaruga, nag-aalaga, nagtuturo sa atin. No, yung paggalang sa kanila, isang paraan ng pagpapakita ng ating pagpapasalamat at pagmamahal sa kanilang mga sakripisyo. Bakit ba sila ginagalang? Kasi mahal natin sila. Bakit ba sila ginagalang? Kasi pinapasalamatan natin sila sa lahat ng kanilang ginawa at ginagawa magpahanggang ngayon. No? Hanggang ngayon po, di ba? Sa atin lang yan, sa mga Pilipino, continuous yung responsibility ng mga nanay. No? Ang tawag doon ay apostolic ministry. No? Yung ministry na hanggang ngayon ginagawa ng mga nanay natin na may lakas pa. No? Inaalagaan pa rin yung kanilang mga apo. Hindi naman po masama yun kasi culturally, talaga sa kultura natin mga Pinoy, yun yung isa sa mga unique. No, nahihipo pa din ng mga lola o naaalagaan pa rin ng mga lola o sa ibang banda, nai-spoil pa rin ng mga lola yung kanilang mga apo. No? Pero tandaan natin na habang ginagawa nila yun, dapat sana maiparamdam natin yung ating pagmamahal. Maiparamdam natin yung ating pagpapasalamat. No? Habang hindi pa huli ang lahat, gawin natin yung ating magagawa upang ipakita, upang iparamdam yung ating pagpapasalamat at pagmamahal. Pang-apat, no, ito ay pagpapalaganap ng pagmamahal at respeto sa pamilya. Bakit ba natin ginagalang ang ating mga ina? Bakit ba natin dapat na paramdaman ng paggalang o nararapat igalang yung ating mga nanay? Ang paggalang sa ating ina ay hindi lamang nagpapalakas ng ating relasyon sa kanya, kundi pati na rin sa buong pamilya. No, nagiging nagiging huwaran tayo ng ating family. Ito yung nagiging halimbawa sa mga sumusunod na generation kung paano dapat magpakita ng pagmamahal at respeto sa bawat isa. Naalala ko yung isa ko na panood nakita siya ng kanyang anak na ginagawa niya ng hindi maganda yung kanyang nanay. So, ibig sabihin ng nakakita yung apo. No? Hindi ko alam kung sa Facebook ko nakita yun o sa YouTube. So, nakita niya, nasusundan niya yung kanyang nanay, ginagawa niya ng hindi maganda yung kanyang nanay. Ginagawa ng nanay niya ng hindi maganda yung kanyang lola. So, yun ang nakikita ng bata, nasusundan niya. Alam niyo po, nung lumaki yung bata, yun din yung ginawa niya sa kanyang nanay. Bakit? Kasi yun yung naipasa sa kanya. Yun yung nakita niya. Yun yung nasundan niya. Yun yung naging totoo sa kanya at nakita ng kanya mga mata. Mga kapatid, mahalaga po na habang tayo ay nabubuhay, maipalaganap natin yung pagmamahal at respeto sa pamilya. At ito po ay nangyayari at nagagawa natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin at pagrespeto natin sa ating mga ina, sa ating mga minamahal na ina. Baka minimenos natin yung ginagawa ng mga nanay na paglalaba. No? Baka minimenos natin yung pagliligpit ng mga nanay ng ating mga kalat. No? Kasi nga, tagadampot yung kwento ng isang teacher na sabi niya, teacher siya ng science, no? Nagbigay siya ng quiz. Sabi niya, bigyan niyo ako ng isang pangalan isang pangalan na kung saan binubuo siya ng 6 na letra sa English. 6 na letra sa English na pumupulot. Yung pumupulot daw. Yung parang, basta kumukuha ng gamit. Ang sagot daw ng kanyang mga estudyante lahat ay mother, nanay. Nanay daw yung pumupulot ng gamit. No? Parang nasa 80 o 90% yata. Ang kanyang inihintay o ini-expect ay yung word na magnet.
Yung dumidikit yung mga gamit. Kasi science nga sila di ba? Magnet. Pero ang sagot ng mga bata, mother. No? Kasi yung nanay nila, nakikita nila pulot ng kalat sa loob ng bahay. O baka naman namimenos natin yung ating mga ina dahil ligpit ng ligpit, no? Di ba? Parang ma-dirty yung trabaho ng nanay Tagaligpit, tagalaba, tagalinis, no? Lahat na lang all around sa bahay. No? Hindi nararamdaman ng mga anak yung hirap na yon. No, hindi madali yun, mga kapatid, mga kabataan, mga anak. Hindi madali ang ginagawa ng mga ina. No? Kaya kailangan irespeto natin yung ating mga nanay. Igalang natin yung ating mga nanay. Bakit? Dahil ito yung dapat nating ipalaganap. No? Ito yung nagiging halimbawa sa mga susunod na henerasyon kung paano dapat magpakita ng pagmamahal at pagrespeto sa bawat isa. No, nagpapalakas, sabi nga, ng ating relasyon sa Kanya, pati na rin sa buong pamilya. Kapag tayo ay gumagalang sa ating mga minamahal na ina. So, na ipapalaganap natin yung dapat nating ipalaganap. At panguli, no, ito ay pagpapakita ng kabutihang asal at disiplina. Yan, di ba? Sino bang nanay niyan? Yun yung malimit, di ba? Tinatanong sa labas. Kapag may problema sa attitude ang bata, sino bang nanay niyan? No? O sino bang tatay niyan? No? So, ang paggalang sa ating mga magulang ay nagtuturo sa atin ng kabutihang asal at disiplina. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga turo at gabay, natututo tayong maging masunurin at responsable. So, ibig sabihin, kapag ang bata ay may problema sa kanyang karakter, hindi laging ang mga magulang ay may pagkakamali. No, siyempre may sariling buhay din ng ating mga anak. No, minsan may sariling karapatan na pumili ng mga bagay na gusto nilang piliin, lalo sa panahon ngayon. No, pero ito'y paalala sa atin na kailangan na igalang natin ang ating mga ina, ang ating mga magulang. No, dahil ito ay nagtuturo sa atin ng kabutihang asal at disiplina. Ang bata na magalang sa loob ng tahanan, ang batang marespeto sa kanyang mga magulang, ay batang disiplinado sa labas. Amen? No? Batang disiplinado sa labas. Kung sa loob ng bahay, yung ating mga anak ay palasagot, no? O kung ano man yung kanilang ginagawa, nakawalang respeto sa atin ng mga magulang, yung po ay nagre-reflect sa labas. So kaya, yung mga minamahal na mga kabataan, mga anak, no, bigyan natin ng respeto at paggalang yung ating mga ina. Dahil yan ay pagpapakita ng kabutihang asal at disiplina. So ngayong umaga, nakita natin na ang paggalang sa ating ina ay hindi lamang isang utos, kundi isang pagpapakita ng ating pagmamahal, ng ating pagpapasalamat at ng ating pagsunod sa Diyos. Ito po'y nagdudulot ng pagpapala sa buhay o sa ating buhay at nagpapalakas ng ating ugnayan sa ating pamilya. Kaya sabi nga, sa bawat araw, ipakita na natin yung ating paggalang at pagmamahal sa ating ina. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating ding mga gawa. So, mapalad kayo kung buhay pa yung inyong mga ina. No, mapaparamdam pa natin yung ating pagmamahal sa ating mga nanay. So mamaya, siguro mas maganda kung kaya nyong yakapin yung inyong mga ina, halikan, no, anumang bagay na gusto natin gawin sa ating mga nanay, gawin na natin. Huwag na natin ipagbubukas pa. Wala pong corny sa pagpaparamdam ng pagmamahal, lalo sa ating mga nanay. Kasi yung mga nanay natin, tiniis ang lahat hanggang ngayon, no, para may paramdam sa atin yung kanilang pagmamahal. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang maramdaman lalo yung halaga ng aming mga ina, ng aming mga nanay, ng aming mga mama, mamang, nanay, mami,
Lord, salamat po dahil hindi man namin kayang tumbasan yung kanilang mga sakripisyo, pero sa umagang ito, Panginoon, nagpaalala ka po ng halaga ng aming paggalang at pagrespeto sa kanila bilang aming mga magulang na ina. Habang hindi pa huli ang lahat, Panginoon, tulungan mo kami na maiparamdam namin sa kanila, maibalik namin sa kanila, Panginoon, yung pagmamahal na ibinigay nila sa amin. Hindi man kasing laki ng pagmamahal na iyon, maiparamdam namin sa kanila yung pagpapasalamat namin, yung pagpapahayag namin ng pagkilala sa ginawa at ginagawa nilang sakripisyo magpahanggang ngayon sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga nanay. Salamat dahil binigyan mo kami ng nag-iisang nanay na kumalinga, nag-aruga sa amin. Binigyan mo kami ng isang nanay na hindi namin kayang palitan, Panginoon. Binigyan mo kami ng isang nanay na nagmahal sa amin ng tunay. Nagpakita ng 101% na pag-ibig niya sa amin. Salamat po, Panginoon. Hindi mo namin mabanggit sa salita yung kapahayagan ng pagpapasalamat, pero sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo po na yung puso namin ang magsabi ng pagkilala sa kanila bilang aming mga ina. Sa araw na ito, Panginoon, nawa patuloy po na iparamdam mo sa amin yung kahalagahan nito, Panginoon, sa buhay namin. Yung kahalagahan ng pagrespeto, yung kahalagahan ng paggalang sa aming mga minamahal na ina. Purihin ka po. Salamat po sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, nais ko pong tawagan ang ating pong mga kabataan. Mayroon po silang inihanda para po sa ating mga minamahal na ina ngayong umaga. Meron na yata pong libreng pananghalian. Meron ba? Muli, aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na amin pong binibigyan ng aming pong pagkilala, aming mga minamahal na mga ina. Salamat po, O Diyos, sa iyo para po sa buhay ng aming mga nanay. Sila po ipagpapala sa amin, Panginoon. Kung wala po sila, wala po kami. At marapat lang, Panginoon, na ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak ay patuloy na magbigay ng pagkilala sa kanila sa pamamagitan unang-una, Panginoon, ng aming paggalang at pagrespeto. Nawa, Panginoon, ang aming pong hiling para po sa mga minamahal na mga anak, bigyan mo po, Panginoon, at ilagay mo po sa puso at isip ng bawat isa ang halaga ng respeto at paggalang sa kanilang mga ina. At nawa po, O Diyos, ang mga bawat pamilya ay magparamdam ng pagmamahal, pag-iibigan sa isa't isa, lalo, Panginoon, ang pagpapahalaga sa buhay ng mga nanay na siyang ilaw ng aming mga tahanan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-iwalay pa-uwi, patungo sa aming mga tahanan, o kung saan man kami pupunta, Panginoon, kung meron mga selebrasyon ng bawat pamilya para po sa kanilang mga ina, Panginoon. At ikaw rin po ang siyang patuloy na magpala sa amin sa buong isang linggong darating. Amin pong hinihiling sa mga sandaling ito at tinataas din sa iyo, Panginoon, ang araw ng bukas, ang araw ng pagpili ng mga susunod na mga mamumuno, Panginoon, sa amin pong bansa, sa amin pong mga lokal na lugar, Panginoon. Dalangin po namin ang karunungang nagmumula po sa iyo, ang patuloy na liwanag ng isip, nanawa, Panginoon, ay tulungan mo kami na piliin ang nararapat. Yung mga tao na alam naming tatayo upang panindigan ang aming bansa. Yung mga tao na alam namin na walang bayid ng korupsyon. Yung mga tao na alam namin, Panginoon, na ang tanging adhikain, Panginoon, ay maglingkod sa iyo para sa pag-asenso at paglago ng aming bansa, maging ng aming mga syudad. Salamat po, Panginoon, at samahan mo kami sa natatanging araw na iyon, Panginoon,
upang mag-glorify ka namin sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, purihin ka. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-iipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.